Magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyado impormasyon sa magigilagay ng panahon ngayong araw, narito at makapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong. Magandang umaga, Hiner. Unahin na natin agad ano ba ang update sa low pressure area na patuloy nating minomonitor. Tuloy na ba nito naging isang tropical depression at may mga lugar na bang nakataas ang tropical cyclone warning signals? Maraming salamat, Patrick. Magandang umaga sa iyo. Sa mga bayong sa Pangasinan, masantos tan maabigya kamposanod ko namin. Tama yun, Patrick. Yun pong minomonitor natin na low pressure area kahapon. Sa ngayon po, isa na po itong ganap na bagyo. Isa na po itong tropical depression. Ibig sabihin po niyan, ang lakas na hangin po nito ay umaabot po ng 45 to 60 km bawat oras. At sa kasalukuyan po, yung sentro po nito ay nasa Pacific Ocean pa rin po. Nasa dagat pa rin po ito. Yung pong mga kaulapan pong umaabot po dito sa Mindanao, ito po yung outer cloud band nitong nasabing bagyo. Sa ngayon po, ito po ay nasa layong 460 kilometers. Silangan po ito ng Hinatuan, Surigao del Sur. At dahilan po dyan, nakataas na po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dito po sa probinsya ng southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Eastern Bohol, northern Cebu. Kasama din po ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Camiguin. Ito pong mga nasabing lugar ay makakaranas po ng pag-ulan na may pagbugso ng hangin na maaaring umabot ng 30 to 60 km bawat oras. Base po sa mga datos na nakuha natin ngayong araw, ito pong nasabing bagyo ay hindi po natin nakikita na magiging isang tropical storm. Ibig sabihin po niyan, ito po ay magpapatuloy na tropical depression, kaya't may posibilidad po ito na pagtama po nito sa lupa ay maaari po itong humina at maging isang low pressure area. Hiner, dahil linggo ngayon, paniguradong marami sa ating mga kababayan ang susulitin ng huling araw ng weekend sa pamamasyal. Para mapaghanda nila, magigilagay ng panahon ngayong araw, ano bang nilalaman ng 5 a.m. forecast ng Pag-asa? Yes, Patrick, ngayong araw po mga kababayan, ang buong Mindanao po, ganoon din po ang Visayas, ay makakaranas po ng maulap na kalangitan at maaaring magkaroon po ito ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Samantalang malakas na ulan na may pagbugso ng hangin, ang mararanasan naman po dito sa Eastern Visayas, ganoon din po dito sa region ng Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Samantalang dito naman po sa Bicol Region, ay maaari pong umabot din po dito yung outer cloud band nitong nasabing bagyo at maaari po itong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito naman po sa Cagayan Valley kasama po ang probinsya ng Aurora ay direkta naman pong naapektuhan ng amihan. Ngayong araw patuloy pa rin pong umiiral at nakakaapekto pa rin po sa ating bansa itong amihan. Kaya't medyo nakakaranas pa rin po tayo ng medyo malamig na temperatura. Ganun pa man, mga mahinang pag-ulan lamang po ang maaring maranasan. Dito naman po sa Metro Manila, hindi na po natin nakikita na maapektuhan po ng bagyong siyamang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Kaya't medyo maganda pa rin po ang panahon. Kung may mga pag-ulan man, ito po ay mahina lamang. At syempre para naman sa mga kababayan nating mangingisda at may balak pumalaot ngayong araw, Hiner, ano ba ang mga lugar na mga nakataas ang gale warning sa bansa? Yes, Patrick, unang-una po, pag mayroon po tayong warning signals, yung po mga lugar na may warning signals, automatic na po yan, pinagbabawal na po ang maglayag sa lugar na yan. Subalit dito naman po sa Northern Luzon, kasama po ang silangang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Visayas, may nakataas po ang ating gale warning dito. Ibig sabihin po niyan, may kataasan pang pag-alon ng karagatan at maaari pong umabot ng 3 hanggang 4 na metro. Ito po ay dahil sa hanging amihan o northeast monsoon. Malakas po yung hanging amihan at naapektuhan din po nito ang pag-alon ng karagatan. Hiner, sabi mo nga kanina na nakaka-apekto ng tropical depression amang. Kaya naman nagtanong ang isa sa ating Panahon TV follower na si Deli Mejia Santos. Good morning Panahon TV, itatanong ko lang po kung aabot po ba ang bagyong amang dito sa Rojas City, Capiz. Maraming salamat, Daily. Napaganda ng tanong mo. Unang-una po, ito pong binabantayan po nating bagyo ay nasa Pacific Ocean pa po ito. Medyo may kalayuan pa po ito. Inaasahan po na maglalandfall po ito mamayang hapon o kaya ay mamayang gabi. Depende po yan kung ito po ay bibilis. Ang maganda lamang po sa ngayon, sa nakikita po natin base po sa mga datos, hindi po natin nakikita na ito ay magiging isang tropical storm. At may posibilidad po ito na maging isang low pressure area pag tama po nito dito sa may Caraga region. Inaasahan po na yung pong
ito po ay kikilos papuntang Visayas. Bagamat hindi po natin nakikita na magiging bagyo muli ito, maapektuhan pa rin po ang ROAS o yung dito sa may Capiz dahil yung pong kaulapan nito kahit na maging isang low pressure area, magpapatuloy pa rin po yung mga pagulan. Kaya daily mas mainam pa rin po na maging alerto tayo, mag-ingat pa rin po tayo at maging handa sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong. Maraming salamat, Hiner, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagi ng panahon. At yan ang latest, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Obsuna, magandang araw at mag-ingat po kayo.